Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado. Sa ikalas 11 ng umaga, nasabay pong mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa inyo ng ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang napapanahong balitang hatid sa atin ng Brooks Point National High School o ng BPNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-27 araw ng Setyembre, taong 2025. Ako po si Weaver Balos. At ako naman po si Dolores Sanchez. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School o ng BPNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Bilang pagunita sa ika-125 anibersaryo ng Civil Service, LGU Brooks Point nagsagawa ng Community Outreach Program. Mayor Benedito lumagda sa deklarasyon ng pakikiisa para sa kapayapaan at kaayusan. Awarding of cash donation for exited beneficiaries ng 4Ps, pinangunahan ni Mayor Benedito. Unang staff meeting Brooks Point Grand Terminal matagumpay na idinaos. Pamamahagi ng insentibo para sa mga kwalipikadong panlima, pinangunahan ni Mayor Benedito. LGU Brooks Point dumalo sa DSWD Mimaropa Training Course on Child Protection. Bountiful Palawan Barangay Launch isinagawa sa Barangay Poblacion District 2. Puerto Princesa City K9 Unit bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito nagbigay suporta sa cluster-based BSP Camperol and GSP encampment sa Barong-Barong Elementary School. At Mayor Benedito nanguna sa oath-taking ceremony ng Municipal PTA Federation Offices ngayong akademikong taon. Magbabalik ang BPNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, bilang pagunita sa 125th anibersaryo ng Civil Service, LGU Brooks Point nagsagawa ng Community Outreach Program. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni BPNHS News Reporter, Dian Pabon. Balitang Bayan! Kaugnay ng pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary, matagumpay na isinagawa ng pamahalaang lokal ng Brooks Point ang Community Outreach Program noong September 4, 9 at 11, 2025 sa piling mga komunidad ng bayan. Ang lahat ng opisina ay nagsagawa ng kani-kaniyang programa at serbisyo tulad ng libreng konsultasyong medikal, pamamahagi ng gamot, feeding program, pagtuturo ng wastong kalinisan, livelihood assistance, legal consultation at iba pang serbisyong pangkomunidad na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Layunin ng outreach program na mas mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa bawat mamamayan mula sa kalusugan, kabuhayan, proteksyong panlipunan at pangangailangan pangkomunidad. Sa pamamagitan nito, ipinapakita ng lokal na pamahalaang malasakit at pagiging kaagapay ng bawat kawani sa pagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan para sa mas maunlad at mas inklusibong Brooks Point. Ako si Dian Pabon, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Dian. At sa Balitang Pangbayan, Mayor Benedito lumagda sa deklarasyon ng pakikiisa para sa kapayapaan at kaayusan. Para sa detalye, narito si BPNHS News Reporter Samantha Lorraine De Lieva.
Balitang Bayan. Formal na nilagdaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Declaration of Cooperation kaugnay sa 31st National Crime Prevention Week, Lunes, Setyembre 8, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, kasama ang mga tauhan ng PNP Brooks Point. Layo ng deklarasyon nito ang pagtibayin ang suporta ng lokal na pamahalaan, pagpapatupad ng National Crime Prevention Program at pagpapalakas ng mga lokal na mekanismo para sa kapayapaan at kaayusan. Kinalala rin ito ang mahalagang papel ng LGUs bilang katuwang sa Community and Service-Oriented Policing Framework na nakabatay sa pagtutulungan ng PNP, LGU, civil society at iba pang sektor. Kasabay nito, ipinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang commitment sa pambansang adhikain ng ambisyon natin 2040 tungo sa isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat bilang pakikiisa sa pambansang pamahalaan at iba pang kaluwang ahensya para sa mga ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Samantha Lorraine A. Deliaba, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Samantha. Susunod, awarding of cash donation for exited beneficiaries ng 4Ps, pinangunahan ni Mayor Benedito. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni BPNHS News Reporter, Alia Lopez. Balitang Bayan. Bilang patuloy na suporta sa pamilyang dating benepisyaro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o tinatawag na 4Ps, ginanap ang awarding ng Castination ngayong araw ng Webes, September 4, 2025 sa Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ang aktibidad din ng Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ang mga kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o tinatawag na DSWD. Katuwang ang lokal na pamahalaan, layunin ng programang ito na matulungan ang mga 4Ps exited beneficiaries na higit pang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at mapanitili ang kanilang pagangat mula sa kahirapan. Ang inisyatibong ito ay patunay na nagpapatuloy ng malasakit at pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan upang matiyak na ang mga pamilyang lumabas sa 4Ps ay patuloy na maging produktibo at makapagbigay ng magandang oportunidad para sa susunod na henerasyon. Alia Lopez, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Alia. Unang staff meeting ng Brooks Point Grand Terminal matagumpay na idinaos. Alamin natin ang buong detalye kay BPNHS News Reporter Michelle Sabungan. Balitang Bayan. Matagumpay na naidaos ang isang pagpupulong kaugnay sa nalalapit na pagbubukas ng Brooks Point Grand Terminal ngayong Biyernes, September 5, 2025 na ginanap sa Mayor's Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng pagpupulong ng Brooks Point Grand Terminal BPGT Administrator Joey S. Heredero, kasama sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso at ang mga kinatawan mula sa iba't ibang departamento gaya ng Revenue Collection, Financial Management, Operations, Security and Safety, Administrative Staff, at Maintenance and Utility. Tinalakay sa pulong ang pagpapatupad ng alituntunin para sa maayos na operasyon na terminal, pagtatalaga ng tungkulin sa bawat departamento para sa kaligtasan, kaayusan at kalinisan, pakikipag-ugnayan sa transport groups at stakeholders para sa mas mabilis na serbisyo at pagbibigay diin sa kahalagahan ng terminal bilang pangunahing daungan ng mga biyahero at kalakal sa Palawan. Layunin ng pulong na ito na masiguro ang maayos na operasyon at organisadong pamamahala ng terminal bilang sentrong daungan ng mga pasahero at transportasyon sa munisipyo. Pasyaway sa Bungan, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Michelle. Pamamahagi ng insentibo para sa mga kwalipikadong panlima, pinangunahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter, Dian Pabon. Balitang Bayan. Ginanap noong Martes, September 9, 2025 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, ang pamamahagi ng insentibo para sa mga kwalipikadong panlima o tribal leaders sa bayan ng Brooks Point. Dumalo sa nasabing aktibidad si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si IPMR o SB Nerelia Pacado bilang pagkilala at pagbibigay halaga sa mahalagang papel ng mga katutubong leader sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa kanilang mga pamayanan. Layunin ng programang ito na maipadama ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga panlima na nagsisilbing tagapagpamagitan at gabay ng kanilang tribo at upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at ng mga katutubong komunidad. Ako si Dian Pabon, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Dian.
Susunod, ilang kawani ng LGU Brooks Point dumalo sa DSWD Mimaropa Training Course on Child Protection. Balitang hatid sa atin ni BP NHS News reporter Michelle Sabungan. Balitang Bayan. Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development DSWD, katuwang ng University of the Philippines Open University Foundation Incorporated at UNICEF Philippines ang training course on child protection noong September 7 to 12, 2025 sa Citadanas, Quezon City. Dumalo rito ang mga kinatawan mula sa Brooks Point na sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso, Pia Marie Paalan at Kevin Jandok mula MSWD, Belma Claros mula MPDO, Vera Jean Sagala mula Local School Board at Lorraine Abbiog mula MHO. Layo ng 6 na araw na pagsasanay na paigtingin ang kakayahan ng mga child protection professionals sa pagbubuo at pagpapatag ng mas matibay at functional na child protection system sa kani-kanilang lokalidad. Tinalakay sa serya ng mga seminar ang mahahalagang paksa, kabilang ang executive orientation on child protection training, understanding the child protection system, institutional mechanism, developing action plan na nagsisilbing gabay sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa kapakanan at proteksyon ng mga bata. Marshall Y. Sabungan, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Michelle. Samantala, Botiful Palawan Barangay Launch, isinagawa sa Barangay Poblacion District 2. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS News Reporter, Jander Balos. Balitang Bayan. Idinaos ngayong Webes, September 4, 2025 sa Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan, ang Botiful Palawan Barangay Launch. Dinaluan ito ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Rich Christopher Magbanwa, Punong Barangay ng Calasaguen, Jordan Pirasa, Punong Barangay ng District 2, David Cayabo, Punong Barangay ng Mainit, Lizel Bacquiao, kasama ang mga opisyal na lokal na pamahalaan, barangay leaders at mga residente na buong pusong sumuporta sa panawagan para sa mas malinis at mas maayos na kapaligiran. Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin ang mga programa para sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng responsableng pamamahala ng basura sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng Botiful Palawan, inaasahan ang mas aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan upang mapanatiling ligtas, maayos at maganda ang kapaligiran ng Brooks Point. Ako po si Jander Balos, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jander. Puerto Princesa City K9 Unit bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Sa ulat ni BP NHS News reporter Judea Charmel Sahor. Balitang Bayan. Sorpresang bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang PNP Scout Explosive Ordnance Disposal and K9 Group o EOD-K9 nitong umaga ng Martes, September 9, 2025 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan. Dahilan ng kanilang pagbisita ay ang pag-aabiso sa punong bayan ng kanilang pakay patungkol sa pagsuporta ng kanilang grupo sa mga police operations and public safety kabilang na ang ligtas na pamamahala patungkol sa mga explosive threats, pag-deploy ng K9 units para sa bomb detection, pagsaliksik ng ligtas sa kapahamakan ng nakararami, pagsubaybay at pamamahala ng lahat ng mga PNP working dogs mula pagkuha hanggang pagsasanay at pag-deploy ng mga ito sa field. Dagdag pa rito, kahit sila ay nakabase ngayon sa bayan ng Batarasa, ay nais nilang maipromote din sa komunidad ng bayan ng Brooks Point ang awareness sa bomb threats at iba pang aktibidad na sama-samang buuhin para sa isang ligtas na bansa. Judea Sahor, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Judea. Samantala, Mayor Benedito nagbigay suporta sa cluster-based BSP Camporal and GSP encampment sa Barong-Barong Elementary School. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter, J. Angelo Briones. Balitang Bayan. Idinaos sa Barong-Barong Elementary School ang cluster-based BSP Camporal at GSP encampment mula September 4 to 6, 2025 na may temang Scouting, Sustaining Relevance, and Strengthening Resilience. Dinaluan ang naturang programa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., mga guro at mga panauhing pandangal. Pinangunahan ang encampment ng mga paaralang kabilang sa cluster Barong-Barong Elementary School, Tagusaw, Shore Elementary School at Danadio Elementary School. Sa loob ng 3 araw, naging pagkakataon ng pagtitipon upang maisagawa ang iba't ibang gawain na nagtataguyod ng disiplina, pakikipagkapwa at pagmamahal sa kalikasang mga pangunahing prinsipyo ng Boy Scouts of the Philippines, BSP at Girl Scouts of the Philippines, GSP. Layunin ng nasabing aktibidad ang pagtibay ng kahalagahan ng scouting sa paghubog ng kabataan at palakasin ng kanilang kakayahang maging matatag sa harap ng mga hamon ng panahon.
Ako, si J. Angelo G. Briones, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, J. Angelo. At Mayor Benedito nanguna sa oath-taking ceremony ng Municipal PTA Federation Offices ngayong akademikong taon. Balitang hatid sa atin ni BP NHS News reporter MJ Heramis. Balitang Bayan. Idinaos ngayong Martes, Setyembre 9, 2025 sa Brooks Point Central School, Barangay Poblacion, District 1, Brooks Point, Palawan, ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng Municipal PTA Federation para sa school year 2025 to 2026. Dinaluhan ang nasabing seremonya ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., PSDS Dr. Paterno S. Marquez, South Brooks Point District Supervisor, mga opisyal ng paaralan at mga magulang bilang pagpapakita ng kanilang buong suporta sa bagong hanay ng mga opisyal ng PTA. Sa pamamagitan ng panunumpang ito, inaasahang higit pang mapapalakas ang ugnayan ng mga magulang, guro at pamahalaang lokal upang maisulong ang mas maayos, mas inklusibo at makabuluhang edukasyon para sa mga kabataan ng Brooks Point. I am MJ Heramis from Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, MJ. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Weaver Balos. At ako naman po si Dolores Sanchez. Kami po muli ang Brooks Point National High School o ang BP NHS News reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa mga mahuhusay nating tagapaghatid balita mula sa Brooks Point National High School. Susunod na po ang ating Talakayang Bayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo para po sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayon sapagkat makakasama po natin ang isa sa mga magigiting na guro dito sa bayan ng Brooks Point. Hindi po lingid po sa ating kaalaman na siya po ay ang ating bagong teacher in charge ng Brooks Point National High School. Walang iba, kasama natin ngayong umaga si Ma'am Catherine Manuel Gales. Hi, Ma'am. Hi, Jong. Nakabahan ako, Jong. Huwag po, Ma'am. Kasi nga, syempre first time, you know. So, ayun po, guys. So, sa lahat po ng ating mga listeners po para sa araw ng Sabado ngayon, pinapakilala ko po sa inyo si Ma'am Kat na nakasama ko po siya before nung ako po ay grade 10. I think that's in 2017 to 2018 nung naging Municipal SSG Vice President na na-demote ako na naging SSG Treasurer. Ay, oo, di ba? Yung pala yes, yun, sa'yo pala yun. So, si Ma'am po ang aming SSG advisor at dati po ay siya po ay nagtuturo sa Governor Alfredo A. Abueg National High School. National Technology and Vocational Memorial High School. Kasi na pangalan. So, ayan, magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Good morning din. So, ayun, makakasama po natin si Ma'am Kat Gales today dahil isa po siya sa magbibigay ng mga impormasyon at kanyang mga experiences bilang isang guro dito po sa ating bayan. So, ngayon po, sisimulan na po natin, Ma'am, ang ating talakayan po. Para po sa inyo, bilang guro, ano po ang kahulugan ng World Teachers Day at bakit mahalaga itong ipinagdiwang? Para sa akin, yung World Teachers Day, ito yung araw ng pagpupugay sa ating mga kaguruan, di ba? Pagbibigay ng award, kumbaga, sa kanilang sakripisyo, dedikasyon sa kanilang profesyon. At ito rin yung naipapakita rin dito yung respeto, na ma-feel naman ng mga teachers na respected sila, di ba, sa lipunan. So, yun yung para sa akin, yun yung sa World Teachers Day. So ano naman po yung ilan sa mga pinakamalalaking hamon or struggle na naranasan po ninyo bilang isang guro at
Paano nyo po ito nalampasan? Ari, Jong, kung sa struggle lang, Jong, napakadami. ilan bang gusto mo? Marami ba? Ay, okay. So, ano po yung parang pinakamalaking hamon o struggle po para po sa inyo? So, sa akin siguro, simula nung nagturo ako ng preschool. Talaga po? Yes, sa Joy Kiddie Learning Center. Nagturo ako ng preschool. Yun yung time na, ang hirap pala, siyempre secondary ako, di ba? Nagturo ako ng nursery. Tapos, siyempre, pag nursery, gusto nila yung nandun pa rin yung parents sa loob. So, na-experience ko doon yung suntukin yung likod ko. Ay, grabe. Yung nandoon yung umiiyak sila, kabilaan, ganyan. Kasi nga gusto nila yung parents nila sa loob. So, gano'n yung pinakano doon. Tapos, so, sabi ko parang ayoko na to, ganyan. Pero hindi ko siya tinake as, kumbaga, challenge para sa akin. Ang ginawa ko, inaral ko kung paano maging bata. Oo, nandyan yung lahat ng motivation, ginawa ko na para sa kanila, para sila ay ma-motivate. Uy, effective pala. And then, pangalawa, ay yung pagiging, marami akong designation. Marami akong coordinatorship. Yeah, from Methodist High School sa Puerto Princesa. Hawak ko na kayo sa SSLG Ang SSG pa before. Yes, SSG pa po before. So, napaka-challenging part maging SSG advisor ka. From Abeg National High School, then Brooks Point National High School, walang task na hinindian ko, ganon. Parang tinanggap ko lang. Hindi ako nagreklamo. Di ba? Kasi, para sa akin kasi, baka makakatuloy yun sa akin someday. And it did po. And it did. Kasi, yes, Dong. Sorry, if I may cut you po, ma'am. Kasi po, sa time po namin, noong 2016, papuntang 2017, kami po ang naglunsad ng kauna-unahang first municipal-wide SSG leadership training. At yan po ay dahil kay Ma'am Kath Gales. And nakita naman po natin na kung ano na po yung mga kabataan or yung mga leader estudyante kung nasaan na po sila ngayon. Sila po ay namamayagpag na po. And we thank that because of the initiative of the teachers like Ma'am Kath Gales. Oo, at saka kung paano ko siya napagtagumpayan, yung una doon kasi, nag-build ako ng relationship with my colleagues and yung stakeholders, ganun din, yung mga SSG advisors sa buong Brooks Point. Napakalaking yun na naging ko sila, na naging yung connection, mahalaga yun sa isang leader, di ba? And then, isa pa doon yung, yung strategic planning. Ako kasi, pag nagpaplano ako, Jong, hindi ko agad-agad ginagawa. Pinag-iisipan ko talaga siya. And meron akong talagang plan para maging And then, syempre, hindi ko yung mga principal ko na dinaanan, like, si Ma'am Villanueva, si Sir Mucha, di ba? Si Sir Omar, lalo na si Sir Omar, super, ang dami-dami niya binibigay sa aking task, pero hindi ko yun, hindi ako napagod. Yun yung sandalan ko talaga. So, naging okay naman yung takbo ng aking, profession bilang guro, di ba? Ganyan. So, yun lang, Jong. So, because for the love of our work, yes, kailangan talaga natin gawin ang ating trabaho para maihatid natin ang kalidad na serbisyo para sa ating mga estudyante. So yun ma'am, sa kabila ng mga pagsubok, ano naman po yung mga bagay na nagbibigay ng tuwa at lakas sa inyo bilang isang guro? Roy, alam mo, Jong, sa aming mga guro, ang happiness namin ay yung makita namin yung mga estudyante namin na successful sa kanilang career ngayon. Lalo na kapag yung nakita mo yung estudyante mo na yung parang laging suki sa guidance office. Yes. Tapos ngayon ay engineer na sila, doctor. Tapos kung bawa makita ka nila dun sa kalsada, naging, hi ma'am, kilala mo pa ba ako? Ganon. Ako na po si ganito, doktor na ako ngayon, police na ako ngayon. So, isa yun sa sa kaligayahan, sa part ng teacher, di ba? And then, yung bumabalik sila sa school at pinapasalamatan ka, yun ang pinaka biggest reward sa mga teachers na kagaya ko. Yun. Thank you so much for that, ma'am. Ano naman po yung mga karanasan o tagpo sa pagtuturo na hindi po ninyo makakalimutan at talagang nagbibigay inspirasyon po sa inyo? Positive or negative po, ma'am? Sa positive, siguro yung piece of advice sa mga estudyante naming mga tawag nating mga kolokoy, di ba? Apo. Kolokoy na lang yung term. For the lack of better word. Kolokoy. Kasi yung term natin kasi sa school, natural talaga yun na
pag yung every time na nagkakaroon sila ng problema, tapos lumalapit sila yung, ma'am, ingi ako ng ganito, ng advice, yan. Tapos walang tigil ang yung advice mo, yung payo mo sa kanila, gano'n. Tapos, isa yun sa yun na nga, pag connected natin doon sa na, kapag nakita mo sila na nakatapos sila, sa kabila ng ganong struggle nila sa pag-aaral, ay masaya na rin tayo. At yun, nagiging inspired kami at hindi kami napapagod na magturo sa mga mga kabataan. Basta gano'n ang aming Thank you, ma'am. At kung may isang bagay po kayong hiling para sa lahat ng mga guro dito sa bayan ng Brooks Point, ano po ito at bakit? Ano ba yun? Kung may isang bagay po ba kayo na parang wini-wish po for them or parang dreams nyo po for them or parang gusto nyo pong i-request, mga ganyan. Para sa lahat po ng mga kaguruan dito sa bayan ng Brooks Point, ano po yun, ma'am? Ay siguro sa mga teachers ng Brooks Point at ganoon na rin sa aking school, Brooks Point National High School, huwag silang mapagod. Huwag silang kumbaga hindi tayo mapagod na magbigay ng magandang lesson sa ating mga estudyante. Kasi pagdating ng panahon, aanihin din natin yung mga goodies na naibigay natin sa mga estudyante natin. Di ba, Jong? Ganun. Para sa akin. So, ayan po. Ano naman po yung nais po ninyong iparating na pasasalamat o mensahe sa mga estudyante at sa community po na inyong pinaglilingkuran, ma'am? Particular sa Brooks Point National High School or sa lahat po naman naging estudyante po ninyo, ma'am? Okay, sa akin mga naging estudyante, saan na ba sila ngayon na? Di na po natin alam. Who knows po, ma'am, di ba? Pero meron ako may estudyante yung mga doctor, engineer, ganyan. So, natutuwa ako about doon. So, payo ko lang sa mga estudyante ko ngayon, lang sila, mag-strive more, mangarap ng mataas, wag naman yung sakto lang. At syempre, be humble kung nakakamit ka naman ng nakarating ka na doon sa ruro. Kailangan mo pa ring balikan kung sino yung ganon. Wag mo silang kalimutan, 'di ba? Kung saan ka ngayon, syempre, wala ka diyan sa sa posisyon mo kung wala yung mga tao na nag-ambag. And then sa community naman, ang isa sa pinasasalamatan ko, Jong, sa Brooks Point National High School, lalo sa akin, ay ang aming parents ay napaka-supportive nila sa school. At dahil doon, ang mga teachers namin ay wala ring sawa na mag-alaga sa kanilang anak kahit na may mga makukulit, ganyan. Pero syempre, kapag merong strong yung na-build mong relationship between them, walang imposible, di ba? So, magiging successful ang takbo ng ating So, isa pong malaking sana all po, ma'am. Kasi, bibihira po yung may mga paaralan po na malaki ang suporta ng mga parents. Malaking bagay yun. Siyempre, yung may iba po tayo, ma'am, no? Siyempre, yung learnings po or yung kung ano po yung nakakamit ng isang bata ay hindi lamang po nanggagaling lamang sa mga guro. At dahil ang pangunahing guro po ay ang mga magulang din nila. So, yung mga guro, sila po ay nagbibigay ng mga lessons, academic or life lessons, but mainly sa bahay pa rin talaga, ma'am, yung ang pinaka. At sobrang magandang bagay po yung ma'am na malaking suporta, ma'am, ng Saka hanga ko, Jong, sobrang hanga ko sa mga magulang na sinasabi nila sa mga teachers na, ma'am, disiplinahin mo yung anak ko. Binibigyan kita ng karapatan na disiplinahin ang aking anak. Hanga ako sa ganung parent. Opo. May iba po tayo, ma'am. May mga, sabihin po natin, may mga magulang po ba na, hindi naman po may iwasan po yun, ma'am, no? Na talagang nagre-reklamo ng mga teachers. Or kung hindi, minsan sumusugod pa nga po sa mga ganun. Paano po natin ina-address yung ganun, ma'am? Communication. Siyempre, kung papatulan natin yung mga ganung parents, ay siyempre magka-clash. Yes, so, idadaan natin siya sa process, di ba? May mga gano'n naman. Ang wala naman imposible sa pakikiusap. Nadadaan naman sa mga gandang usapan, di ba? Sa mga ganyan. At the end of the day, kayo pa rin ang magkakasama sa 4 na taon or, kasi siyempre from grade 7 to 12, kayo pa rin ang magkakasama sa school. So, pag-usapan kung ano yung magiging problema para maging smooth ang ating relationship between parents and teachers. Apo, yun. So, ayan po, ma'am. Ano naman po yung ang inyong special na mensahe para po mismo sa mga
inyong estudyante at lalo na po sa gitna ng kanilang pag-aaral at mga sariling hamon? Ayun, para sa mga estudyante, magpatuloy lang tayo sa at magsumikap sa ating pag-aaral. Kasi kapag sumuko tayo kasi sa ating hamon o pakikibaka sa pag-aaral, siyempre hindi naman dali, 'di ba, Jong, ang pag-aaral. Nandiyan ang full of requirements, sa 8 subjects na yan is bubunuin mo yan, kabila ang requirements. Sige lang, go lang. Kasi kapag naging mahina ka, hindi mo matutupad ang iyong pangarap sa buhay. 'Di ba? Ganun lang 'yon. And syempre, Jong, yung respeto. Kailangan natin baunin yung respeto sa kapwa at sa sarili natin. At bilang pagtatapos, ano naman po ang inyong mensahe para sa mga kapwa nyo guro para sa pagdiriwang ng World Teachers Day? Yun. Sa aking mga kapwa guro, go lang. Sana yung wish natin na magtaas yung ating salary at saka yung ating madagdagan yung incentives natin, makakamit natin. Pero syempre, yes, di ba? Baka naman. Pero syempre, natin yan, patuloy lang yung ating pagmamahal sa mga kabataan, sa ating mga estudyante. Kasi kung hindi natin sila mahalin, saan pa sila tatakbo in times of crisis ng ating edukasyon, di ba? Alam naman natin kung anong pinagdadaanan natin ngayon, pero ganun pa man, saludo ako sa inyo and Happy World Teachers Day. Yan, Happy World Teachers Day para sa lahat po ng mga kaguruan saan mang sulok ng mundo. And of course, shoutout din po sa aking nanay, sa aking tita at sa aking lola po na nasa heaven na Happy World Teachers Day po sa inyo. At gayon din po sa mga naging teachers po natin all across the world. So, ayan. Maraming salamat po, Ma'am Kath Gales. Inyong panahon. Bagamat kailangan po natin ito ikat dahil baka maubusan po tayo ng oras. So, maraming salamat po, Ma'am, sa pagpapa-unlock. And I wish nothing but the best for you sa inyong paaralan and of course for your safety din po and for yourself as a teacher. Maraming salamat po, Ma'am. I couldn't thank you enough sa help na binigay and life lessons na binigay po ninyo sa batch po namin as SSG. So ayan po, magbabalik po ang aming programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating mga serbisyong bayan na hatid po ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng ating mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, sabay-sabay po nating alamin ang 10 center points of youth participation. Ito po ay hatid sa atin ng Asenso, Kabarangay. Tandaan, sa may mga planong tumakbo sa susunod na BSK election, ang 10% ng Sangguniang Kabataan Fund ay hindi lang po para sa basketball, Mobile Legends, pageant o tournament. So ayan po, mas mainam kung nakabase ang mga proyekto ninyo sa tinatawag po natin na 10 center points of youth participation. Sabay-sabay po nating alamin kung ano ang mga ito. Ano po ba at para saan ang 10% ng SK Fund? Ayon sa Republic Act No. 10742 o ang SK Reform Act of 2015, sinasabi na 10% ng general fund ng barangay ay dapat gamitin lang sa mga proyekto ng kabataan. Ngunit saan po ba ito ginagamit? Nakabase po ito sa 10 center points of youth participation. Ngayon po ay sabay-sabay po nating alamin. Una na po dyan ang health o pangkalusugan. Nakatuon po ang pagpapalaganap ng kabutihan at access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga kabataan. Pangalawa po dyan ang education o ang edukasyon. Layunin po nito na mapabuti ang pagkakataon at kinalabasan ng edukasyon sa kabataan. Pangatlo po ang economic empowerment.
Tinututukan po nito ang pagbuo ng mga pagkakataon sa ekonomiya at mga kasanayan para sa mga kabataan upang matulungan silang magkaroon ng maayos na kabuhayan. Pang-apat po dyan ang social inclusion and equity. Nilalabanan po nito ang isyu ng marginalization at binibigyan ng pagkakataon ang lahat ng kabataan anuman ang kanilang kalagayan. Panglima po ang peace building and security. Nakatuon sa paglikha ng mga ligtas at mapayapang komunidad para sa kabataan at sa pagpapalaganap ng kasunduan at paglutas ng alitan. Pang-anim, ang governance. Nagpapalakas ng partisipasyon ng kabataan sa mga proseso ng paggawa ng desisyon at itinataguyod ang mabuting pamamahala sa lokal na komunidad. Pang-pito, ang active citizenship. Pinapalaganap ang pagtangkilik sa mga responsibilidad ng kabataan sa kanilang komunidad at bansa. Pangwalo, ang environment o kalikasan. Nakatuon ng kamalayan sa kalikasan, sustainability at konserbasyon ng ating mga likas na yaman. Pangsyampo, ang global mobility. Tumututok sa pagtulong sa kabataan na makakuha ng pagkakataon para sa international exchange at pandaigdigang pag-unlad. At panghuli, ang agriculture o usaping agrikultura. Nagbibigay diin sa mga sustainable na pamamaraan sa agrikultura at seguridad ng pagkain. Ngayon pong alam na po natin ang 10% ng SK Fund ay sana po panawagan po ito sa mga sangguniang kabataan federations ng ating bayan na gamitin po sa tama at sa makabuluhang bagay ang inyong pondo. Ito po ay paalala po sa atin ng Asenso Ka Barangay. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Dawin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.